Alright guys, so we still have 5 remaining boxes ng ating OP13 English version. And may paparating tayo na isa pang case, kaso that's for Japanese version na i-unbox natin siguro by next year, first week of January. And itong 5 na to, hindi ko na siya bubuksan for my personal collection, pero ipapa-box break natin ito. Lalagyan ko siya ng, let's say, number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5 boxes. And then, syempre, ipapa-box break natin, let's say, first, number 1, number 2, etc. So on and so forth. So yun yung plano kong gawin dito para lahat guys may chance na, alam nyo yun, makakuha ng mga card na gusto nila. And syempre, para din sa mga naglalaro. And for now, so since pahinga muna tayo dito sa pag-open natin ng One Piece kasi meron pa tayong mga hindi na i-upload na live videos, or not live videos but modified videos. So mag-move muna tayo sa ibang cards na na-hoard natin, na-hoard ng puta, hindi, nabili natin to our partners. So ito, so mga collectors or sa mga fan ng 90s, so meron ako ditong Ghost Fighter card from Japan, Monster Rancher card, and di ko lang po ito, Slayers. Buksan natin sila isa-isa. Unahin ko to. So kung batang 90s ka, syempre familiar ka sa mga card na to, pero ito is hindi yung typical na, alam mo yun, mga text na card. Kasi kung makikita nyo, ayan, exclusive siya na nabibili sa Japan, and i-orderin mo talaga siya. So let's open guys. Tayo na, ayaw mo buksan. Damn! Bakit ayaw mo magupit, bro? Ang kunat-kunat mo na. Kasing kunat ng mga... excuse me po. Kasing kunat ng mga batang 90s. Damn! Mint condition pa mga papi, oh. Look. Oh, shit! Tingnan sira. Don't sira, boy. Yeah, man. Oh, pucha. Dang! Talagang maayos yung pagkakapak niya, no, ni seller, oh. Naka-ano pa siya, naka-plastic sleeve pa, talagang safe. Tiyan nyo. O, naka-plastic sleeve pa siya lahat, boy. Kaya so tingnan natin mga papi yung makukuha natin cards dito. So meron tayong si Kurama, Dennis, si Eugene, tsaka si Pooh, si Jenny, tsaka si Charlene, si Dennis tuloy, Jenny at Charlene, si Dennis, tsaka si Vincent. Kung nanonood ka ng Ghost Fighter sa Channel 7, so yun yung pangalan. Hindi ko alam kung bakit ginawa ganun, pero syempre, siguro para maintindihan ng mga batang 90s, kasi may nahirapan tayo dati bumigkas ng mga banyagang salita. So ito naman si Alfred tsaka si Micaela. Uy, tanggal ng likod, oh. Nice, boy. Solid. Si Vincent. Yay. Vincent ulit, tsaka si Micaela, mga boy. Naipit si Alfred, tsaka si Eugene. Nice. Oh, eto. Alfred at Eugene ulit. Kung di ko alam kung naalala nyo yung episode nila sa... Saan nga bang episode yung bugok na to? Saan nga ba to, puta? Yun, sa Taguro, sa Dark Tournament. Ayan, nung magpapakamatay si Alfred, pero yung pala... Nagdadrama lang siya. Isa tong best actor talaga eh. Hindi ko alam kung kanino nagmana to. Posibleng kay Pacquiao. Oh, ito. Vincent tuloy. Si Eugene, si Sherlyn, tsaka si Alfred. Yung episode na to is kay Don Paquito. Uy, puta. Iba-iba pala yung likod niya, mga papi. Si Alfred to. Si Dennis. Ito is sa episode to ni, ano ba yan? Pagkaso ng Dark Tournament eh. Diba? Ito yung kay... Hindi Dark Tournament. Saan nga bang episode yung gago na ito? Yung ginapit niya yung buko niya. Puta, nakalimutan ko. Wala kasi dito si Mahiwagang Kamay. Hindi ko ito maalala eh. Pero alam ko sa Dark Tournament yata ito. Kasi, ayun, Dark Tournament nga. Ito yung costume niya nung sa Black Magic Team. Uy, yun yun na may likod, oh. Stig. Ito, si Jenny, si Eugene, si Dark Angel Sensui, tsaka si Itsuki na bakla. Bading to eh. Bading Gersi. Tapos ito si Vincent, tsaka si Eugene, si Jeremiah na pingnana sa ni Taguro nung bata pa siya. Solid, oh. Si Alfred at ang kanyang mahiwagan dimensional na espada. Si Vincent. Nice. Vincent ulit, Black Dragon. Jenny.
Ito. Tatlong bugok. Si Kaito, yung nanggagaya, tsaka si Anino. Hindi ko alam pangalan, nakalimutan ko na eh. Dennis Let. Oh, ito favorite ko to eh, si Sniper. Pogi kasi putang eh. Sniper, and then si Eugene. Episode to na lumalabas yung kapangyarihan ng mga normal na tao. Ayan. Oh, si Dennis, tsaka si Game Master Amanoma. Solid din to. Uy, Taong Lobo. Naalala niyo ba yung episode na unang nag-transform siya? Ganda, di ba? Solid na solid. Si Dennis ulit. Ito yung episode na nakalaban niya si Kaito. Yung ubusan ng salita. Natin yung likod. Yay. Ito. Ito na yung after ng Dark Tournament. So ito, kitang-kita nyo. Last take. Ang ganda ng card. Sobrang, siya. Solid yung pagkakabalot niya. So ilalagay natin to sa binder natin. Para syempre, maprotektahan natin. Baka ibenta rin natin to sa mga collectors na kagaya natin. Siguro pag nagkaroon ulit ng card show dito sa Vancouver, sasalin natin to. Ito yung mga card na collectibles from Japan. Ayan. Oopsie daisy. Ayan siya. Tapos papakita ko naman sa inyo ngayon yung yung mga normal na text nung araw. So may binili tayo nung nasa Pinas ako sa Shopee. Ayan, makikita nyo. Ito yung binibili sa tindahan dati. Ayan, no? Hindi ko alam kung naalala nyo ba to, pero makikita nyo naman yung mga art style niya. Halatang drawing na drawing lang siya. So, halata mong pirata. Yan yung nabibili natin dati sa kanto. Yan, sobrang solid yan. Solid. Lalagay din natin sa binder, pero hindi ko siya bubuksan kasi medyo matrabaho. Gawa natin siya ng ibang video sa masusunod na araw. Then, ayan ito. Meron pa tayo ditong iba na bubuksan natin. Unahin natin huli na natin yung Monster Rancher siguro sa next episode natin to kasi medyo madami siya. Unahin ko meron pala tayong Slayers. Makikita nyo. Slayers tsaka Samurai X. Tingnan natin. Yun muna, dalawa na yun yung buksan natin. Tapos, next episode natin, buksan si Monster Hunter. Ayan. Slayers. Channel 2. Ganda. Fairness. Ganda, mga batang 90s oh. Kita mo nyo? Collectibles talaga siya. Medyo na fold lang siya or medyo na tawag dito, na bend. Siguro gawa ng shipping. Pero overall, okay pa naman yung status ng card. Near mint condition. Okay na, buksan na ulit natin mga paps. Puta, ayaw man. Tagal ko na ding hindi pinapanood tong Slayers. Pero sa channel 2 ko to dati napanood. Or channel 5. Basta, doon. Hindi ko na rin maalala yung mga pangalan ng character. Si Rina lang yata naalala ko. Ito, yung pinaka main character. Tsaka yung kapartner niya na may espada na yung favorite ko nung araw yun eh. Yung may espada na walang talim. Pero parang energy saber ang dating niya. Energy saber or whatever. And then sobrang lakas dito. Ay, pucha bro. Alam mo naman. Sobrang solid talaga si seller kasi naka-card sleeve pa talaga. Talagang mapapaulit kang bumili dito. So ito yung main character natin, si Rin. Rina nga ba? Oh, Lina pala. Ito mo, may pangalan pala, Lina. Ayan, ganda oh. So kung batang 90s ka, pucha, nostalgic talaga to. Kala ko dati hentai ito. Ito yung sinasabi kong character na gusto ko. Yung may espada na pa kulay blue. Si Pogi. Yan. Alam ko, trip niya si Lin eh. Ito malakas din to. Yung batang salamangkera. Na tinuturuan din ni Lina. Siya. Yan. Ito yung tatay niya. Naalala ko to. Parang prinsesa nga yata yung bata na to kung saan man. Tapos ito. Ito. Kalaban nila to. Itong isa na to. Tapos turns out naging kakampi nila. Hindi ko alam kung bakit nila naging kakampi to. Hindi ko maalala. Pero feeling ko kasi parang tinrider yata siya ng boss niya. Parang ganun yata yung storya nito.
Yan, malakas din to eh. Etong character na to, si Philia ang hindi ko maalala. Eto, hindi ko maalala to kung sa episode ko napanood to ng Slayers. Or baka Slayers 2 na, ewan ko, hindi ko maalala yung character na to. Nakikita nyo naman mga papi yung card do. Eto, naalala ko to, malakas to eh. Ito yung lagi nakapikit eh. Di ba? Usong-uso sa mga cartoons dati na kapag nakapikit yung isang karakter, malakas eh. Tapos kapag tumilad yung mata, wala, nakabahan ka na, parang berserk mode na. Ito, Vargaro. Hindi ko maalala kung saan ko napanood yung karakter na to. I mean, hindi ko maalala kung nung episode o kung naging kakampi ba nila. Puta, akala ko siya eh. Akala si Vegeta at si Nappa. Dragon Ball pala yun. Hindi ko maalala din itong karakter na to. Ayun oh. Sobrang solid oh. Kung fan ka talaga ng kung batang 90s ka, fan ka ng anime, for sure napanood mo tong Slayers. Ilalagay din natin to doon sa ating binder. Para make sure na safe, walang gasgas, walang labis, walang kulang. Okay, last unboxing natin for today. Yan, meron pa pala tayo. Ako matutuwa kayo sa next episode, pero hindi ko na muna sasabihin. Uy, solid guys oh. Samurai X, si Kenshin Himura. Saan nga ba natin unang napanood to? I think sa Studio 23. Kung hindi ako nagkakamali. Studio 23. Yeah. I think Studio 23 to. And then Channel 2. Channel 2 kasi alam ko puro laging replay yung pinapalabas sila. Kaya sa Studio 23 ako nanonood. English pa nun. English kaya madalas hindi ko maintindihan. Okay. Si Kenshi po, Kenshi naman authentic yan mga boss. From Japan. Authentic. Para talaga sa mga collectors. So, ito si Kenshin Himura. Kenshin versus si Sanosuke. Ito, alam ko to. Ito yung teacher ni Kiyoshi. Na nilabanan din nila. Batosai mode. Ito yung killer na kinidnap si Kaori. Ito, first episode yata to. Ito, si Yoshi, tsaka di ko maalala kung sino tong lalaki. Sanosuke. Hindi ko alam kung sino yung character na to, kung saan ko ito napanood, di ko maalala kung sino to. Uy, si Doc. Si Kenshin. Type na type to si Kenshin. Ito si Miss Urumi, parang something na ganyan pangalan. Si Sanosuke. Ito, kakampinian to eh. Si Hanya to kakampi ni Iori. Nakalimutan ko yung pangalan. Pero ito, si Hanya. Uy, ito. Yung mahiwagang espada ni Sanosuke na sobrang laki. Hindi ko lang paano niya nagagamit. Ito. Ito siya si Yoshi ba? Yoshi o Yoshi yan. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Si Kaori, si Yoshi. Bam. Ito yung bukod tanging babae o character na nakakatalo kay Kenshin Himura. Wala siyang choice. Putik, napanood ko episode na to. Nung tinalo niya to si Yoshi or Iyoshi. Iyoshi nga yata, puta, hindi ko maalala. So Iyoshi, putik, naramdam ako nung tumama yung handle ng espada sa lalo mo. Ramdam ko sa akin. Kahit wala ako dun sa laban na yun. Parang naramdaman ko siya. Si Sanosuke, si Urumi, tsaka si Yoshi. Eto, hindi ko alam kung sino to, pero familiar sa akin to eh. Hindi ko maalala. Pero alam ko lang to, side character to, parang underling kung sino mang character yung tumitira. Ayan, ito si Boy Kidnap. Ito si Boy Paralysis eh. Dito unang ginamit ni Kenshin ulit yung pagiging Batosai mode. Si Yoshi, si Urumi, si Sano, si Kenshin, si Kaori. Putek yan. Kita nyo naman, butot balat na si Sano. Pero nai-wield pa rin niya yung espada. Ano nga ba yung tawag niya dito? Nakalimutan ko yung tawag niya sa espada nito eh. Hindi maalala. Re-research natin yan. Uy, Batosai mode. Hindi pa pala. Ito, medyo mabait pa siya dito kasi may kulay pa yung mata niya. Kita niyo pa yung puti. Ito,
Teka, hindi ba to party ng Jupon Katana? Hindi ko maalala kung member siya ng Jupon Katana eh. Di si Shio. Eto, hindi ko maalala kung ng episode to. Pero familiar sa akin yung mukha niya. Si Yoshi, tsaka si Sano. Si Hanya, my boy. Bem Bem, Yoshi. Last card. Si Kaori. Si Sano. Ayan. Solid, solid. Solid tong card na to. Favorite ko to. Favorite ko tong Samurai X simula pa dati. Kasi sobrang wholesome ng story niya. Hindi ko na nagustuhan yung remake niya ngayon. Kasi parang pinapangit. Masyadong minadali yung story na hindi mo maintindihan kung ano ba yung gusto nilang sabihin. Kasi nawala ni essence ng mismong palabas. Hindi ko na maintindihan yung mga backstory at yung mga nitty-gritty details na pinalabas dati. Kaya ko siguro sinensor or masyadong minadali. I don't know. Pero, so far, overall, if fan ka ng 90s or 2000 anime, must watch tong anime na to, Samurai X. Ayan, papi, ito yung in-unbox natin or nakuha natin ngayong mga cards habang naghihintay pa tayo dumating yung ating next batch ng OP na so yun nga, Jap version. And then ito, lalagyan na talaga natin ng mga number at magpapa-box break tayo. So, hintay-hintay lang at standby sa announcement sa page. Hopefully, nagustuhan niyo yung video natin ngayon. Kung merong gusto nitong mga cards na to, don't forget to message lang itong page natin and then yun, usap tayo.